Last sa Friday ay tinuro na po ni Pastor Wilma ang isang topic, ang first topic po ng level 8 na ang title po ay brokenness and having a servant heart. So, God bless po kay Pastor Wilma. This time naman po, ang iti-take up po natin, itatakil po natin na topic ay trials and temptations. Nandun na po tayo sa pangalawa. So, sige po, ihanda na po natin sa pakikinig ang buhay ng bawat isa sa atin. Ang sabi po dito, we are born with a tendency to go of course, no? Just like a lone ball, no? Bigyan ko lang po kayo ng isang illustration po ng lone bowling. Isa po itong game na ginagawa po ng mga Amerikano na kung saan po meron pong pinball para pong bilyar dito, parang bowling, no? Na merong pinball na itatarget doon sa isang bola. Pero yung pinball na ito ay sobrang laki ng size compared to doon sa tinatarget na bola. So siguro 20% lang yung tinatarget na bola. At nag-iisa lang po siya, tinatarget na bola. Pero yung pinballs ay marami po sila at sobrang lalaki. So parang ganun din po ang pangyayari po daw ang buhay ng tao. Para daw pong lone bowling. Parang ganun daw po. So the Bible says our old nature is responsible for this. No? Sabi po sa Romans 7:25. As a result, we always turn from the straight course set by God's word. When we are born again and we become children of God, we are still able to sin, but we no longer have to. So ibig sabihin, kahit tayo wala tayong excuse sa pagiging na magkasala, pero dapat ay hindi na po natin magagawa ang mga bagay na ito. So, what are temptations? No? Over the past 2,000 years, the word temptation has undergone a change in meaning. Nagbago daw po ang meaning ng salitang temptation. It once meant both tasting and seducing to evil, no? Those having a positive and negative significance in our lives, no? Having positive and negative significance. The positive side is that temptation is tasting in our lives permitted by God. No, ang temptation daw po, yun po yung positive side na ang positive side po ng temptation ay ito po ay testing, no, sa buhay ng bawat isa sa atin na inaalaw, na ipinapahintulot ng Panginoon. Dalawang puntos po ito, no, tinutukoy ng temptation. Ang negative side naman po nito, no, when the testing permitted by God with the intent, yung intention po ni God is to produce spiritual growth, no? To produce spiritual growth. Yun po yung positive side. The negative side is that temptation is Satan's seductive enticing of the believer to live contrary. Ang ibig sabihin ng contrary, against, opposite to God's plan for his life. No? Yun po yung isang meaning, the negative side, meaning of temptation. Ito is Satan's seductive enticing of the believer to live contrary to God's plan for his life. Ibig sabihin, ito po yung pang-aakit ng kaaway sa isang Kristiyano upang gumawa ng kasalanan. So, the origins of temptations. Ano po ba, saan po ba nanggaling ang temptations po? Tandaan po natin that God never tempt anyone. No, basahin po natin 'yan sa James 1:13. Ang Diyos daw po ay hindi nang aakit, no, upang tayo magkasala. No, temptation comes from the evil one. Sino po ba the evil one? Si Satan, no? As he plays in our own evil desires. No? Tandaan po natin doon sa John 10:10, ang sabi nga po niya, the thief
Ang sabi po sa John 10:10, ano po, basahin po natin sa English, the thief comes only to steal and to kill and destroy. Tandaan po natin yan, yun po yung nature ni Satan. Kaya alam po natin dapat yan, ang pinanggagalingan ng temptasyon, no? Or by other sinners enticing us, no? Yun po na yung pinanggagalingan pala ng mga kasalanan. Minsan, itong mga makasalanan, nag-i-invite sa atin to commit to sin. No? Tandaan po natin yan. No? Nanunukso po yung mga makasalanan, kagaya po ng mga bisyo na yan, ay tinutukso tayo ng mga taong makasalanan para makigaya sa kanila. No? Yun po yung mga pinanggagalingan. At ang temptation po ay meron pong three basic forms. No? Temptations comes in three basic forms. Number one, lust of the flesh. Yung sinasabi po doon sa 1 John 2:15 hanggang 17. Tandaan po natin, ang tabayanan na lang po natin kasi medyo mahaba po ito. Ilagay po natin yung mga verses para yun po ay i-review po natin. Ano? Lust of the flesh. Number 2, lust of the eyes. And number 3, pride of life. Yun daw po yung origin ng mga temptation. Ano? Basahin ko nga po. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman. Yun po yung lust of the flesh. No? Ang pagnanasa ng mata, yung lust of the eyes, at ang pagmamalaki sa buhay na ito. Yan po yung pride of life na sinasabi sa unang Juan 2:15 hanggang 17. No, yun po yung mga origin ng temptation. Bakit nga po si Satan ay gusto niya talaga tayong matempt, mag-commit to sin. Actually, temptation is not yet a sin, but it is an act of attempting to commit, no? Act of attempting to commit to sin. Satan tempts us in many ways. Marami daw pong paraan ng kaaway upang i-tempt tayo. Ano po? Kagaya nga po ng kahit basahin po natin yung sa Matthew chapter 4, no, kung paano po niya tinempt ang ating Jesus, ating Panginoong Hesus. So, marami po siyang strategy, marami po siyang mga paraan, marami po siyang mga ways para matempt po ang isang tao, no? No, even Jesus, siya po yung Panginoon pero hindi po siya nakaligtas sa panunukso ng kaaway, ano? Dahil po ang nature niya, no, ay ito ang sabi po dito sa unang Pedro 5:8, no po? Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at umaaligid na naghahanap ng malalapa. So yung nature niya talaga is to tempt, no? Upang tayo tuksuhin, upang tayo dayain, no? Satan tempts us in many ways including, no? Next slide please. No? Encouraging disobedience, no? Yun po yung pinaka starting point ng sin, no? Kaya po na-tempt, natukso. No? Ito po yung fall of man, yung unang pagkahulog ng tao sa kasalanan, no po? Si Adan at si Eva, no? Sa Genesis 3:1-7, ano ho? Sila po ay natukso ng dyablo. Kaya po si Satan nag-encourage yan to disobey, no? Satan tempts us and encouraging us to disobey, no? Encouraging disobedience. Number 2 po, enticing to sexual immorality. No, enticing, no? Talagang ini-invite tayo, no? Inaakit tayo to sexual immorality. Tandaan po natin yan, sa panahon po natin ngayon, medyo napakabilis po ang pornography. Kaya careful po tayo dyan, lalong-lalo na po sa paggagamit po natin ng internet.
dahil mga kabataan, even dun sa mga matured enough, no, talagang nandoon yung pandadaya ng kaaway. Minsan nag-a-appear lang bigla yan sa ating mga phones, no? Enticing to sexual immorality. Next po, encouraging us to love things or people rather than God first, no? Mas ini-encourage tayo to love things. Ano yung mga bagay na kinagigiliwan natin na naaakit tayo, ano? Mga material things, maging dun sa mga tao, yung mga parang iniidolo natin, yung mga, di ba? Iniidolo natin, marami tayong time sa tawag nito, updated tayo sa mga K-pop, for example, ano, rather than to listen yung mga preaching, yung mga teachings, mas nakikinig tayo dun sa mga drama, no? Ayun po yung mga idolatry na tinatawag po, ano po, encouraging us to love things or people rather than God first, no? Next po, Satan tempts us in many ways, including, and he encourages us to love of money, no? Talagang tutuksoin tayo to love money instead of loving our God, no? Parang si Judas po yan eh. No po, talagang nakita lang niya sa sobrang ayun yung kwento nga po sa John 12 verse 6, no? Nakita lang niya na ibinuhos yung napakamahal na pabango, no, sa paa ni Jesus, yung ginawa po ni Mary. Talagang nag-react po siya, no? Na dapat ibenta na lang daw kasi napakamahal po ng pabango. So, talagang pumapasok sa isip ng tao si Satan, no? Talagang nagtatanim sa isip ng tao na upang ma-deceive tayo through money, through treasures, no? Next po, no? Ini-encourage tayo to boast our pride, no? Boasting our pride, no? Yung kagaya po nung kay Haring Herodes, ano, he claimed to be God, no? Kaya yung sa Acts 12:21 to 23, no? Talagang inangkin niya, nagsasabi na siya ay nagsasalita at siya ay Diyos, ano po? Siya ay si Herodes, kaya siya ay pinatay ng Panginoon. Kaya si Satan, basahin nga po natin, bumalik lang po ako. Medyo may nireveal lang po sa akin si Lord. Sundan niyo po ako kung may Bible po kayo. Sa Matthew chapter 4, verse, ito po, verse 8. Ano po? Ito po yung boosting our pride. Ano po? Susuportahan ko lang po. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and the splendor. And mali po. Dito po tayo pala sa number. Praise God. Praise God. So, bibigyan po tayo ng kaaway na magkaroon tayo ng self-confidence, no? Sa verse 3, no? The tempter came to him and said, if you are the Son of God. Verse sandali po. Medyo nalito lang po ako. Okay. Dito po sa verse 5. Then the devil took him to the holy city and give him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, and he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and he will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against the stone. So, bibigyan ka ng self-confidence ng kaaway, ano? Ano ka? Isa kang hari. Kaya mong gawin ng lahat. No? Boasting our pride, ibo-boast. Kumbaga, paigtingin niya, lalo niyang uudyukan yung anong merong akala natin ay kakayanan na meron tayo. So, yun po yung boasting our pride. Ano po? Ganun po ang pandaraya ng kaaway. Next po, encouraging grumbling. Ano po yung grumbling na tinatawag? Ito po yung complaining. No? Mahilig tayong mag-complain. No? Encourage us to grumble, no? To complain. No? Murmuring. Yung nagmamaktol tayo. Yun po, and gossiping. No? Yung gossip na to, talagang malaking damage po ito. Yung pagchichismis po.
So, in-encourage po tayo ni Satan. Ganun po yung mga ways ng kaaway, how to tempt us, no? Bakit po tayo tinitempt ng kaaway ni Satan, no? Wala po sang ibang purpose, no? He wants us to be destroyed, no? Gusto lang talaga niya. Satan tempts us because he wants to destroy us. Talagang he come to steal, no? To kill. Sabi nga po sa John 10:10. So, yun po yung nature ni Satan. He wants us to desire to sin and therefore to go away from God. Siyempre, kapag tayo nagkasala, alam naman natin na hindi po nalulugod ang Panginoon doon. No, this would mean we would miss out on God's best for us. We would be burdened with guilt and therefore have no confidence before our Heavenly Father. So, medyo magkaroon po tayo ngayon ng guilt, no? Parang mahihiya na tayo sa harapan ng Panginoon dahil sa mga pagkakasala na nagawa natin when tayo po ay matempt ni Satan. Next slide po. The purpose of trials and temptations, no? The purpose of trials and temptations po. Sabi nga po sa James 1 verses 2 and 3, consider it pure, my brothers. No? Sabi nga po ni Santiago, when you face trials or temptations of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Ito po yung sabi ni Santiago. Ano po? Ang consider it pure joy. Dapat na po tayong magalak, no? Kapag nakaranas din ng pagsubok. Pero sometimes po, parang hindi po tayo natutuwa kapag tayo po dumanas ng pagsubok. Kasi minsan masakit, minsan masalimuot. Ganun po ang pagsubok. Pero ang sabing, yun po yung understanding ng world. Na po, masalimuot, ang pagsubok, talagang no hope, walang pag-asa, kawalan. Yun po yung trials, ano? Pero sa biblical po na katuruan, ito daw po ay nagdi-develop ng perseverance, no? Upang tumatag or upang patatagin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po. Amen po. Praise God. Palakpakan nga po muna natin ating Panginoon. No? Nobody's excuse sa temptation. Tandaan po natin, no? Si Job, no? Si Job. Napaka mabuting tao niya. Siya po'y matuwid sa paningin ng Panginoon. Sa kanyang kapanahunan, siya po'y matuwid. Talagang, pero inalaw pa rin ng Panginoon na siya ay tuksuhin ng kaaway upang masubok siya sa kanyang katapatan sa ating Panginoon. Kung babasahin po natin yung Book of Job, talagang makikita po natin kung paano po tinukso si Job ng kaaway. Pero sabi po dito, no? And Job, who was a righteous, blameless man, in the end, Job overcame the trials and temptations with the help of God. No? Na-overcome niya sa tulong ng ating Panginoon. And so became a more mature and fruitful servant of God. No? Lalong tumatag, lalong mas lumalim at naging mabunga ang buhay ni Job, no? Nung siya sinubok ng ating Panginoon, no? Sa pamamagitan ng pagpapayag ng Panginoon na tuksoin siya ng kaaway. Lalo siyang tumatag, lalo siyang naging mature, lalo siyang naging fruitful sa kanyang buhay bilang isang anak at lingkod ng ating Panginoon. Next slide please, no? Reasons why God allows Christians to undergo trials and temptations. No, ano po mga katalhihalanan? No, bakit inalaw ni God ang mga Kristiyano ay makaranas? Why should Christians undergo trials and temptations? No? Ang sabi po dito sa number 1, no? They show us what we are really like, no? They show us what we are really like.
makikita dito kung gaano na ba tayo katatag, no? Ma-expose yung lalim ng ating pananampalataya. Makikita kung anong level na tayo sa harapan ng ating Panginoon. Temptation show us what we will do if it is given, if you are given an opportunity. Sabi nga pong ganun. No? Makikita dito kung paano tayo humakbang. No? Sa pagtukso, makikita kung gaano katatag at paano harapin ng isang mananampalataya ang pagsubok na ito. Makikita sa isang Kristiyano ang kanyang hakbang at ano ang kanyang gagawin kapag nangyari sa kanyang buhay ang pagsubok. Ito, no? To test the level of our faith. Yun po yung makikita po natin dito. Yun po yung rason ng bakit inalaw ng Panginoon ng isang Kristiyano ay makaranas ng trials and temptations. Number 2 po, ang sabi po dyan, they establish the pattern of our future decisions. No? Talagang ito yung magiging hakbang o magiging dahilan upang paano natin higit na harapin ang mga susunod pa na mga pagsubok na daranasin natin. No? Sa pamagitan ng mga naunang pagsubok na yan, ay magiging basihan na po natin yung mga bagay na yon. No? Ang sabi po dito, the function of trials and temptation is always to trigger a choice. No? Ito po ay decision making po. No? Whether we commit to sin or to resist. No? Or to avoid, to set apart kung paglayo po doon sa paggawa ng kasalanan, no? Isa pong decision making to trigger a choice and provoke a definite stand or action upang pukawin ang isang tiyak na panindigan at aksyon. Tandaan po natin to, established pattern of future decisions. Dito po makikita po natin kung ang ating bang hakbang, ating bang gagawin ay aayon ba doon sa kalooban ng Panginoon kapag tayo dumaranas sa pagsubok. No? Kung tayo ba ay pupunta doon sa panig ng kaaway or higit nating pipiliin yung sa panig ng ating Panginoon. Kaya nga po decision making, meron po tayong free will to decide. No? Ganun po kalaya ang tao. The more we give into temptation, the easier it is psychologically to give in again. No? This also weakens our resolve not to sin in other areas of our life. The more we resist temptation, the more mature we become. Praise God. Kaya kapag tayo po ay napagtagumpayan ang mga pagsubok na ito at lalo nating nailapit ang ating hakbang, ating mga galaw, ang ating mga pag-decide doon sa naayon sa kalooban ng Panginoon, ay dito makikita po yung paglago ng isang mananampalataya. Yung pag-mature ng isang Kristiyano. Amen po? Amen po? So, number 3, they are designed to resist in the preparation of our lives to receive the good things God desires to give us. No? Ito ay nakadesenyo pala ito upang ihanda tayo sa mas marami, mas higit pang pagpapala na hinahanda sa atin ng Panginoon. Ito po, ibig sabihin ang pagsubok pala ay hindi yan na upang tayo ay gibain, kundi to make us strong, no? Upang higit tayong maging malakas. Ano po, may example po ako diyan. Ano po? Yung bakal po, kung sino po nakakita na po nung panday, ano po, yung steel smith ang tawag doon. Yung, di ba, pinupukpok po yung nagbabaga na bakal. Ano po? Kaya po pinupukpok po yun upang maging compress. No? Upang maging compress, upang higit na mas matibay at kapaki-pakinabang. Hindi siya madaling maputol kapag ginamit po, kapag yun na po ay naging itak,
kapag ginamit po natin, ay hindi po siya madaling masira. So parang ganun po ang paghahanda ng Panginoon para mas higit na kagamit-gamit at na maging handa tayo sa mas malaking pagpapala na inihanda ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Amen. Praise God. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. No? Ang sabi po dito, for a temptation to come your way, it must have a full permission from God. You must play your part. No? However, and live in obedience to God, and thereby not place yourself where you are tempted to sin. No? Ibig sabihin, huwag tayong manangan sa sarili nating kakayanan. Na po, wala po tayong kakayanan upang pagtagumpayan ang lahat ng bagay na yan. No? The Bible says, no, the flesh is weak. No? Kahit pamalakas yung spirit natin, sometimes, na minsan sinusubok tayo, masasabi natin na hindi natin kaya. Ang gusto po ng Panginoon, yung rason why God allows Christians to undergo trials and temptation, upang higit tayong lumapit po sa Kanya at magtiwala, umasa sa ating Panginoon. Amen? Yun pala yung mga kadahilanan. Bakit tayo nakakaranas ng mga pagsubok? Para higit tayong magtiwala at umasa sa ating Panginoon. Amen po? Number 4, no? The reason why God allows Christians to undergo trials and temptation is to expose our weaknesses. To expose, upang mailantad, upang maihayag yung mga kahinaan natin, so that we can discover where we need God's strength and grace. No? For example, mahina tayo sa isang bagay na yan, no? Dali tayo matukso when it comes to isang bagay. Ayaw ko na po mag-set na example kasi marami pong example. Pero kapag nakita po natin na doon po tayo mahina, ibig sabihin, nakikita na natin na mahina tayo sa bagay na yun. So we need God's strength. Kailangan po natin ng lakas mula sa Panginoon para mapagtagumpayan po natin upang makayanan po nating harapin ang pagsubok na yun. Amen po ba? Amen po. To expose our weaknesses. Nakikita yung kahinaan. To expose our weaknesses. Yun ang purpose ng trials and temptation. Praise God. Praise God. Number 5. Next slide, please. No? The reason why God allows Christians to undergo trials and temptations. Number 5. They are allowed by God to become upon us in order for us to be, ano pong sabing ganon? In order for us to be humble, to be teachable, no? Madaling turuan, to be disciplined, no? To humble, to teach, and to discipline us. Yun pala yung purpose ng isa sa mga bakit inalaw ng Panginoon, no? To refine us, to check our foundation. Ito po yung kanina sinabi ko po. To check our foundations po. Kung gaano na ba kalalim yung pundasyon natin ng ating pananampalataya. Amen po. To remove what can be shaken. Ano po yung mga bagay na dapat alisin sa buhay natin? Kung ito man ay pride, ito man ay ego, ito man ay ano man mga bagay na hindi kinalulugtan ng Panginoon, upang ito ay maalis sa buhay natin. To remove what can be shaken. Kumbaga, ililiglig talaga ng Panginoon to sa pamagitan ng pagsubok. Amen po? Amen? Praise God, praise God. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Next slide, please. No? We are allowed by God to come upon us in order for us to develop perseverance, no? Upang mas tumaas yung antas nating pagpupursige at pagtsatsaga. Amen. To develop perseverance which when it is finishes its work yields maturity, completeness, and no lack in anything. Yun po yung sinasabi sa James chapter 1 verses 2 hanggang 4, no? To yield in maturity, upang higit tayong mas lumalim, no? Upang maging kumpleto tayo at patuloy na
makita yung pag-perform ng Panginoon sa buhay natin bilang isang Christian ay makita ngayon. No? Kanina, nililiglig upang alisin yung mga bagay na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Ito naman, upang maging complete tayo. Makita yung Christ-likeness sa buhay ng bawat sa atin. Amen po ba? To strengthen our faith upang higit na patatagin yung pananampalataya natin. Kasi pag may pagsubok po tayo, kaya natutunan po natin na higit na umasa at magtiwala sa ating Panginoon. May karamdaman tayo, hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin bukas, sa makalawa, ano po. Pero kapag tayo po ay sinubok, kagaya po ng panahon natin ngayon, natutunan po natin na higit na lumapit at umasa sa ating Panginoon. Amen po. Kaya the purpose of the reasons why God allows Christians to undergo trials and temptation ay to strengthen our faith. Totoo po yun. Praise God po. Hallelujah. Hallelujah. Next po, enable us to be an overcomer. No? Para tayo ay maging mananagumpay. Amen po. Yun po yung purpose ng trials and temptation. Kapag alam ko po, ang trials po talagang minsan, ano po yan. Pero kapag natapagtagumpayan po natin, napakasarap. Napakasarap po namin yung tagumpay kapag kasama po natin ang Panginoon. Alam niyo po, naiyak po ako when it comes to goodness of God. Lagi po ang bumabalik dyan. Kabutihan ng Panginoon. Talagang yan po yung pagpapakita na na-overcome natin, no? Ang mga pagsubok. No? Amen. Praise God po. Hallelujah. Minsan pa, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Next slide. How to deal with temptation. Paano po ba natin harapin yung mga temptation na ito? No? By using the Word of God as Jesus did. No? Si Satan, gumamit po siya ng mga Word of God kung paano niya tinempt ang ating Panginoong Hesus. No? Kung basahin po natin yung Matthew chapter 4 verse 4. Chapter 4, yung tatlong beses na pagtutukso ng kaaway sa ating Panginoong Hesus. Gumamit po siya ng salita ng biblical, yung scriptures na talagang katotohanan po yun, ginagamit ng kaaway. Pero nire-review po siya ng ating Panginoon sa pamamagitan din po ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga po how to deal with temptation, kung paano po natin harapin by using the Word of God, kagaya po ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Amen po. Number 2, to deal with temptation is to being watchful, no? Keep your eyes open and be aware of tactics of the enemy and be prayerful. Be continually developing of a dose of relationship with God, no? Talagang mapagmatsyag tayo sa pandaraya ng kaaway. Kasi ano pa lang yan pag-uudyok pa lang yan Pag-uudyok pa lang ng kaaway in order for us to commit to sin, no? Hindi pa po kasalanan ng temptation, no? It is not yet a sin. Pero kapag tayo nahulog at tayo nadala sa temptation na yan, doon po tayo nagkakasala. Kaya dapat maging aware po tayo, keep your eyes open sa laban sa mga taktika ng kaaway at maging prayerful para lalo tayong connected sa ating Panginoon so that you will not enter into temptation, no? Yan po yung sabi diyan. Number 3, no, how to deal with temptation by a deliberate decision and act of the will to conform with, no? Sabi po dito, by deliberate decision and act of the will not to conform with, no? Ibig sabihin po ay to make a good decision, no? Gumawa ng magandang desisyon, not to act by committing to sin. Yung ibig sabihin, no? Kailangan tayong mas mamili ng magandang desisyon upang hindi tayo magkasala, no? Talagang yan po yung kung paano natin harapin yung temptation na yan. Next slide, number 4. No? Medyo mabilis po tayo, no? Praise God.
by cultivating in increasing measure of faith, goodness, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, and love. Yun po yung sinasabi sa 2 Peter chapter 1, verses 5 to 9. No? To cultivate, no? And increase the measure of our faith. No? Talagang upang ma-form, ma-mold tayo, no? Doon sa pananampalataya upang higit tayong maging mabuti, upang higit tayong nagkakaroon ng mas maraming karunungan, yung wisdom na tinatawag natin mula sa ating Panginoon. Self-control, yung pagpupursige, yung godliness, yung pamuhay na ayon sa kalooban ng Panginoon. Uprightness, righteousness, holiness, no? At yung next po, yung brotherly kindness and love. No? To cultivate brotherly kindness and love. No? Maging compassionate tayo sa kapwa, lalong-lalo na po sa ating mga kapatid sa Panginoon. No? Talagang ganun po ang pagharap natin sa mga temptation. No? Number 5, by not giving Satan an opportunity or opening in your life. No? How to deal with temptation, paano parating na temptation na yan, ay huwag po natin hayaan na magkaroon ng oportunidad ang kaaway na makapandaya sa atin. No? Kapag tayo ay parang ini-invite na, tinutukso na tayo na magkasala, pwede po tayo mag-excuse, pwede po tayo mag-resist, pwede po tayong umiwas. No? We have the right to refuse, to prevent, to avoid. Yun po yun eh. Kapag ginawa po natin yun, na nag-refuse po tayo, nag-prevent, nag-avoid tayo, nag-resist tayo, nilalayuan natin to, umiwas tayo, upang huwag magkasala, so ibig sabihin, hindi po natin binibigyan ng oportunidad ang kaaway na tayo madaya at tayo magkasala. Amen po? Praise God, praise God. Number 6, by not submitting to God and resisting the devil. Yan po yung sa James 4:7, ano? Kailangan yung pagpapasakop. Napakahalaga po yun. To yield, no? To yield into the covering, into the power of our God, no? Talagang kailangan nating manatili sa presence nating Panginoon. Submit. No? Yun po yung mga paraan how to deal with temptation, no? And to resist the devil. Yun po yung sinabi ko po kanina. Amen po. Number 7 po tayo. Next slide, please. By putting on your spiritual armor to enable you to stand against the devil's schemes. So talagang kailangan po natin yung armor of God. Yun po. Basahin nga po natin sa Ephesians chapter 6, verses 10 hanggang 18. Basahin ko po sa Tagalog. Ang sabi po dito, bilang pagwawakas, ito po yung salita ni Pablo, ano? Magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Ito po yun. Ito po yung mga armor of God. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. No? Isuot na po natin yung full armor of God. Sapagkat hindi tayo nakipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ibig sabihin, hindi natin nakikita. Sila ay nandyan lang. No? Nakahanda sila upang i-deceive, upang tayo tuksuin, upang tayo dayain. No? Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakipaglaban pagdating sa araw sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis ang sa inyong bewang ang sinturon ng katotohanan. No? Ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan.
lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Diba? Talagang napakahalaga po itong armor of God. Sa verse 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. So, yung pananampalataya na meron tayo, papanghawakan po natin yon at lalo po nating gamitin upang sa pakipagdigma natin sa ating kaaway, kaya natin silang harapin. No? Nandun din po sa bandang uli sa verse 18, yung kasama po doon yung ipananalangin ang ating brethren, yung mga kapatid natin sa ating Panginoon. Amen po. Number 8, by looking to Jesus. No? How to deal with temptation? By looking to Jesus. No? He was tempted in all aspects as we are. Dali po. Parang mali po yung nabasa ko. Okay. Number 8, by looking to Jesus, he was tempted in all respects as we are. Ito po yung sabi dun sa Hebreo chapter 4, verse 15. No? Ang sabi po dito, for we do not have the high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, no? But we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin. No? Kahit pa tinempt ang ating Panginoong Hesus, ni minsan ay hindi siya nagkasala. No? Hindi siya talaga nakuha ng kaaway upang siya magkasala. Kaya yan po yung mga paraan upang mapagtagumpayan po natin yung mga bagay na ito, ano? By looking to Jesus. No? Tandaan po natin yan dahil sabi nga po sa Hebrews 12:2, no? Let us fix our eyes on Jesus, the author, who is the author, no? And the perfecter of our faith. No, yun, dagdag ko lang po, wala po yan dyan. Pero let us fix our eyes on Jesus. Talagang gayahin po natin ang ating Panginoong Hesus at siya po ay nagbigay sa atin ng kalakasang ito. Amen po. Siya po nagbigay ang nagkaloob ng kanyang banal na Espiritu. Binigay niya po sa atin upang maging katuwang natin in order for us to overcome temptations. Amen po. Amen. Praise God. Praise God. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Next slide, please. Immediate restoration. No? It is easy to sin when we are tempted. Totoo po yun. Mahina po tayo. Sometimes talagang nadadala po tayo. No? Pero glory to God, tayo po tinuturuan ng ating Panginoon in order for us not to commit to sin. Po? It is easy to sin when we are tempted. In fact, every Christian has experienced this. Ibig sabihin, walang excuse dito. Just confess it to God and ask Him to forgive you and He will. Ito po yun. 1 John 1:9, ano po? Talagang kapag tayo ay natukso, tayo nagkasala, hingi kaagad tayo ng pagpapatawad. Pakumbaba ka, kaagad tayo sa ating Panginoon. Dahil sabi nga po niya sa 1 John 1:9, no, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So, napakabuti po ng Panginoon. Ano? Kasi meron pa rin po tayong paraan upang ma-wash out yung mga marurumi sa buhay natin. No? Pamagitan po ng paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Amen po. Praise God. Praise God. Salamat po sa habag at biyaya nating Panginoon. Minsan pa, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Next slide. The results of temptations. No, ano po bang results ng temptations po? 2 puntos po ito, ano po? Kapag if yielded to,
No? This is if we wrong decision is made, no, it becomes sin. No, kapag tayo ay naakit, tayo ay ah, napa natukso, kumbaga give in, kumbaga nadala tayo sa pagkakasala. Ito ay nagiging kasalanan. No, kagaya nga po ng sabi ko kanina, temptation is not yet a sin. Ito pa lang po ay isang hakbang, no, to seduce, no, every Christian upang tuksuhin, upang akitin, to attract Christian to commit to sin. Hindi pa po kasalanan temptation. Pero kapag tayo ay nakapasok at nadala ng temptasyon, no? And that if that the wrong decision is made, it becomes sin. Sabi nga po ganon. No? It becomes sin. No? Temptation may lead us to sin, but only if you make a definite choice in that direction. Temptation is not a cause of wrongdoing. It's just presents us with a choice. So meron po tayong free will to decide kung gusto ba nating magkasala or ayaw nating magkasala, no? To make a choice, no? Continual giving in to temptation will result in distraction because we are responsible for our decisions. Alam po natin yan. Kapag tayo nagkasala, tayo po ay responsible doon sa kasalanan na ginawa po natin. At sabi nga po sa salita ng Panginoon, for the wages of sin is death. Kaya mabigat po ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? Kaya yan po yung resulta ng kasalanan po. Number 2, yun po yung negative side na result ng temptation. Ito naman po, kapag na-resist na po natin, if resisted, that is, if the right decision is made, ano daw po? The Lord is glorified. Amen. Praise God. Kapag naiwasan natin at hindi tayo nadala sa tukso, the Lord is glorified. Why? Kasi napagtagumpayan natin. Hindi po tayo nadala sa tukso. Hindi po tayo nagkaroon ng karumihan sa buhay natin na kung saan nilinis sa putay nating Panginoon. Amen po. No? The Christian grows stronger in that particular area of his life. No? Meron po talagang specific area na doon tayo mahina. Tandaan po natin yan. Kapag napagtagumpayan na po natin, tayo na po ilalong tumatag at lumakas, no? Doon sa part na yon, kung alin po yung weaknesses natin. Amen? The Christian's love for and obedience to the Lord is confirmed. Praise God. Praise God po. Ma-confirm yung love natin kay God. Why? Sabi nga John 14:15, if you love me, obey my command. So, nag-obey sa command ni God not to commit to sin. Ibig sabihin, yung love natin and obedience natin to God is confirmed. Amen? Yun po yung result ng temptation kapag na-resist po natin to. Amen? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. The Christian's capacity to receive from God is enlarged. Ibig sabihin, handa na po tayo sa mas, sa mas malaking pagsubok or sa mas marami, sa malaking pagpapala. Amen po. Praise God. Ang pagsubok po, kagaya po ng kanina nabanggit po natin, ito po ay para makompress tayo. No? Talagang upang makita po yung kadalisayan natin. No? Kung tayo ba ay pure, tayo ba ay faithful, no? True. Yun po yung gusto ng Panginoon, no? The Christian's capacity to receive from God is enlarged. Ibig sabihin, kaya na po nating harapin ang mga pagsubok. Maging yung mga pagpapala na hinana sa atin ng Panginoon, ay we are ready to receive it. Amen. Praise God. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon, no? Kapag na-resist na po natin ang temptation, the Christian becomes an overcomer. Praise God. Overcomer po tayo. Victory means nothing unless a battle is involved. No? Ang katagumpayan ay
hindi makapangyari na masabi natin matagumpay tayo kung wala pa tayong naranasan na pinaglalabanan or pinagdadaanan. Amen po. The Christian grows in faith and in maturity. Next slide. Ayan po, tama po. No? The Christian grows in faith and in maturity. No? The Christian is refined and less likely to be shaken. No? Talagang nagiging pure. Kumbaga yung kadalisayan natin bilang isang Kristiyano ay makikita na nagiging matatag na tayo. Kasi bakit po? Yung pagsubok na yun ay napagtagumpayan na natin. Kapag meron ulit na kagaya nung pagsubok, ay alam na po natin. Amen po. Ay, ito pandaraya na kaaway. Alam ko nang gagawin ko. Ibig sabihin, naging handa na tayo. Nag-mature na tayo sa ating pananampalataya. At tayo ay tunay na naging mas matatag at naging dalisay sa harapan ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Conclusion na po tayo. Mabilis po ba? Sa conclusion po, next slide please. Every Christian, young and old alike, knows old alike knows what it is to be tempted to sin. It is one of the most familiar experiences of the child of God. Talagang common, familiar. Lahat ay makakaranas nito. Temptation, ano? However, it is not necessary for a Christian to sin because God has given him the power to resist. Yun po yung decision making. No? To resist temptation. No? Ang sabi nga po dito sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has seized you except what is common to men. Ibig sabihin, lahat po yung makakaranas ng pagsubok. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond that which you can bear. Hindi po na inalo ng Panginoon yung pagsubok na hindi natin kaya. No? Talagang ibig sabihin pala, yung pagsubok na yan ay kaya po natin. No? It's up for us to decide whether to be tempted or to resist to be tempted. No? But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Kaya ibig sabihin, nandyan lang po sa likod natin ating Panginoon upang antabayanan tayo at bibigyan tayo ng katagumpayan. Ibig sabihin, tumawag lang tayo sa Kanya. Isang panalangin lang po ang kailangan. Isang connection lang po, isang tawag lang sa ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Jeremiah 33:3. Call unto me, I will answer thee. Praise God, praise God. Sa ating nga po ng Panginoon. I will show you great and amazing things which you do not understand. Talaga yung mga bagay na hindi pa natin naranasan, isang panalangin lang po ay kaya na po ng Panginoon tayong papagtagumpayin. Laban sa mga pagsubok na ito, sa trials and temptations na ito. We do not have to yield to temptation. Dapat hindi tayo maakit sa tukso. As God will give us strength to resist and to overcome if we look to Him. Tandaan po natin yan. If we look to Him po, patuloy po tayo naka-fix ng ating isip, ang ating paningin sa ating Panginoon. Kagaya nga po ni Pedro, Simon Pedro, nung nakatuon siya sa ating Panginoong Hesus, ay siya po'y nakalakas sa tubig. Siya po'y nakaranas ng amazing, great things. So, hindi nagagawa ng tao na lumakad sa ibabaw ng tubig nung siya nakatingin sa ating Panginoong Hesus. Pero yung nabaling niya sa ibang bagay, dun sa mga unos, mga pagsubok, ay siya po'y lumubog. So, God will give us the strength to resist and to overcome if we look to Him. Talagang let us fix our eyes on Jesus. Temptation is not a sin. Even Jesus was tempted. No? Talagang hindi po kasalanan ang temptasyon. Ito po ay act of seducing, act of tempting, attracting, no, to commit to sin. Amen po. It is yielding to temptation that is sin, no? Talagang ito po ay upang tayo magkasala. Even if we do fail, we have forgiveness available to us in Jesus. Jesus was judged, condemned, and punished for all our sins. Therefore,
if we ask God for forgiveness, we can forget about that sin and go on with life clean and right before God. So kapag inilatag, isinuko po natin sa Panginoon natin yung mga bagay na tayo po nagkakasala, ay tayo po ay dinadalisay muli ng ating Panginoon. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Balik na naman po ako sa goodness of God, yung mercy, yung grace ng ating Panginoon, yung love ng ating Panginoon. Napakasarap isipin na balik-balikan po natin yan sa buhay po natin. Dahil yun lang po talaga ang pinanghawakan po natin. No? Ang sabi po dito sa Hebreo 4:15, no? Sabi po, for we do not have the high priest, yung Jesus Christ po natin, who is unable to sympathize with our weaknesses, for we have one who has been tempted in every way, yet without sin. So, tingnan po natin ang ating Panginoong Hesus. Siya po ay tinukso ng kaaway, pero hindi po siya nagkasala. So, gusto po ng Panginoon na gayahin po natin ang kanyang ginawa. Amen po. Next slide, please. Jesus experienced the same temptation as we do, and yet he resisted them all and did not sin once. Isipin mo, na-resist na yun. 3 times sa tinukso ng kaaway, pero na-resist niya lahat yun. No? At hindi talaga siya nagkasala. He can help us as Christians to do the same if we give our lives over to Him. Kaya na po natin pagtagumpayan. Philippians 4:13, I can do all things through Christ Jesus who give me the strength. Tandaan po natin yan kapag ito po sinuko natin sa ating Panginoon Jesus. Siya po magbibigay sa atin ng lakas upang makayanan po natin ng harapin ang mga pagsubok na ito. God tests us for our good, but Satan tempts us for evil. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Napakagandang revelation po nito. No? Sinusubok daw po tayo ng ating Panginoon para iskabubuti natin. No? Amen po. Pero yung kaaway ay sinusubok tayo in order for us to commit to sin. No? Upang magkasala tayo. Pero ang Panginoon, napakaganda na purpose ng Panginoon. Jeremiah 29:11, for I know my plans for you is not to harm you. No? Kaya ibig sabihin, kahit may pagsubok tayo, He is not able to harm us. Ibig sabihin, no? Talagang gusto ng Panginoon is to give us hope and to prosper us. No? Talagang yun palang purpose ng Panginoon upang higit tayong maging matatag for our good. Amen. Praise God. Hallelujah. However, as disciples of Jesus, whether we face trials and temptation, God is in control. Tandaan po natin, God is in control. Nandyan lang po si Lord sa likod, kagaya po ng sabi sa 1 Corinthians 10:13. No? Isang hotline lang po ang gagamitin po natin. Isang panalangin lang po sa ating Panginoon. No? Ang kailangan, God is in control. Kapag nandyan ang pagsubok, sabi nga po ng Panginoon doon sa mga kanyang disipulo, doon sa Matthew, no? Magpuyat kahit manalangin. Praise God. Kaya alam ng Panginoon na tayo ay mahihina. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang reminder po sa atin, ay when the temptation, when Satan come to tempt, no, to seduce, to attract, to deceive, no, to invite us to commit to sin, mag-pray ka agad tayo, Lord, ayan na naman po ang kaaway. Nanunukso na naman po siya. Bigyan mo po ako ng lakas, Panginoon. Pagtagumpayan ko po ito. So isang panalangin lang po mga kapatid. At pagpapasakop sa ating Panginoon ang kailangan. Amen?